Praise. Praise. Magandang umaga na po. Napakasilaw pala niya. Mahirap lang magiging artista. Purihin ang Diyos. Praise and thank God mga kapatid na once again ay nandito tayo. Nagkita-kita tayo. Mata sa mata. Yan, mabuti na lang pinatay. It's such a great privilege for me to be standing before you. Ako'y nagpasalamat sa Diyos at siguro hindi niyo pa ako kilala, amen? Sa mga hindi nakakilala sa akin, ako po'y isang Bisaya, kaya pagka nagkamali ako ng Tagalog ko, ginagamitan ko na lang ng English. Yan po yung pinakamalalim kong Tagalog. Amen? So, bear with me. Hindi ako fluent ng Tagalog, hindi rin ako fluent ng English. Ngunit kung i-mix mo yun lahat, sarap yun. Ako'y nagpupuri sa Diyos, ako'y nagpasalamat sa Panginoon. I always believe that today is not an accident. Hindi din ito ina-arrange ng Pastor Ray. Ito'y ina-arrange ng Panginoon, pinahintulutan ng Panginoon upang tayo magkita-kita sa lugar na ito. Amen ba? Amen. I always believe kung ikaw ay anak ng Diyos, God is leading you. And as this song says, where He leads me, I will follow. Amen? Ganyan lang mga anak ng Diyos. We have to follow. So mga kapatid, thank you. Thank you, Bernice. Mahal pa rin ako ni Bernice to. Okay. 2 more days. Di po ba? Valentine's Day na. And I suppose, alam natin kung paano nag-umpisa ang Valentine's. Amen po ba? With the great pastor that you have, I am sure he has already mentioned or told you the story of how Valentine's Day happened or started. Amen po ba? At alam ko na alam nyo na lahat kung paano nagiging andyan si Valentino, bakit nagkakaroon ng Valentine's. So, hindi na kailangan ikwento ko pa para makasave tayo ng panahon. Dahil minsan kasi tataas na ang kilay na yung pastor pag lumampas na ko ng 1 oras. Pero ngayon, sisikapin ko maging 1 oras at 20 minutos lang siguro. Sabi, patay daw tayo dyan. Mga kapatid, mayroon muna akong ikwento sa inyo. Isang napakatahimik dito talaga. Ako'y nanibago. Para tayong nasa yung sa amin kasi maingay. Pag tayo ko sa pulpito, may narinigan, nagkalampagan doon, bass dito, nagsigawan doon, hindi mo pa yung maintindihan. Pero dito parang, we're on our own. Nasa langit ba tayo? Amen. Praise God. Ganito yata sa langit, tahimik. Napakasarap humiga. Pero ayaw humiga dito. Hallelujah. Mga kapatid, ang ating topic sa araw nito ay patungkol sa pag-ibig dahil sabi nga ni Pastor Ray, kailan ba yun? Month of love daw ngayon. Kaya about love, pero hindi ito tungkol sa nagmahalan na si Mr. and Mrs. or si yung magsyuta. We are going to discuss the kind of love that kagaya na tinawit kanina, a kind of love that will never change. Yung lyrics na huli na tinawit, napakaganda. Mahirap na i-memorize. Okay? Ang pag-ibig ng Panginoon, no sin, no shame, no heights, no depth,
can separate us from the love of God. Therefore, today we are going to discuss God's kind of love. Hindi katulad ng love, hindi love na katulad ng love ko or love ng inyong pastor, kundi love ng ating Panginoon ang ating pag-uusapan sa umagang ito. Amen? Amen. Hallelujah. But before we start, let us pray for a while. Ama namin na nasa langit, sa pangalan ng Panginoong Hesus na bugto mong anak. Panginoon, salamat po. Thank you, Father God, na binigyan niyo ako ng pagkakataon. This is such a great privilege, so Father God, to stand before your holy congregation to preach your words. Lord, I pray that let there be no distraction, Panginoon, sa aming gagawin sa umagang ito. May preach po ang iyong banal na salita, Panginoon, without hindrance. Open up each and everyone's heart, Father God. Let us focus on your message on the face of Jesus Christ. Use your first servant as a channel of your blessings. Panginoon, salamat po. To you I pray in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Sa ating present world, mga kapatid, ngayon, sa ating sanlibutan ngayon, love seems very far. Kung ating titingnan, especially in the Middle East, among the Middle East people, may pag-ibig pa ba? May pag-ibig pa ba ng isang bansa, sinasakop ang ibang bansa, at pinahirapan ang mga pamilya, kahit maliliit na bata, ay pinugutan ng ulo. Pag-ibig pa ba yun? All of this reason is because people are more lovers of themselves. They care of themselves only. Wala akong pakialam sa inyo, kisiho na kayo, basta ako ito. Ganyan ngayon ang nangyari. Ganito ngayon ang ating nakikita dito sa lugar na ito. I could say in the Middle East. But mind you, mga kapatid, even in churches at times, handa na ba kayo? Even in churches, in times of trouble, instead of bringing families closer to each other, mga kapatid, instead of seeking solution, ang nangyari sa mga churches, nag-away-away. Nag-away-away, sa sanaling nag-away-away, ando na, sabog ng church. And the reason why CAFC is being established, because CAFC wants each and everyone that with whatever church you belong, OIC, Logos, TLWCCT, Door of Faith, mga kapatid, we are one. Amen. Amen ba? Amen. And CAFC was established because of the love of God. Kung hindi pa dahil sa pagmamahal ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin, walang CAFC na mag-exist. Bakit? Hindi ako papuntahin na pastor dito. Hindi ko rin siya papuntahin sa amin. Wala akong pakialam sa inyo. Wala rin kayo pakialam sa amin. Di ba? But because of the love of God that dwells in our heart, dahil sa pagmahal ng Panginoon na nasa puso ng bawat isa, we are going to forget everything and we want to push on, move on for the love of God, for the glory of God. Amen. Yun po yun ang motibo ng CAFC. That's why it is called Puwit Alliance. How can we be alliance if we do not love each other? Hello, how can we be allied? Praise God. So mga kapatid, mag-umpisa na tayo. Ang ating scripture ngayon, parang malabo, pastor. Ganyan ba talaga? Yan, kita ba dyan? Amen. Base sa binasa ng ating kapatid kanina, scripture, hindi na kailangang basahin natin pa ulit yun dahil nabasa na ng ating kapatid. So, dito lang tayo sa verse 7, love never gives up, never loses faith, is always hopeful, and endures through every circumstance. Amen ba? Amen. Hopeful.
and innate prophecy and speaking unknown languages and special knowledge will become useless. But love will last forever. Mind you mga kapatid, walang bagay na madala mo sa langit o saan ka man pumupunta pag alis mo dito. Mayroon ba? But love, the love of God ay madala natin pagharap natin sa Diyos. Pinakamayaman ka siguro pag tayo namatay na. May isang inchik. Pinakamayaman sa Cebu. Wala bang inchik dito? Huwag niyo umutoyin dito. Pinakamayaman sa Cebu, may-ari ng Gaisano Chain of Company. Namatay ang pinaka-founder nito. Noong ilibing na, dahil nga sa sobrang yaman, sinapinan siya ng puro pira ang inchik na yun. Dahil sabi nila, baka kailangan daw lang kanilang tatay ng pamasahe papuntang langit. Kailangan, di ba? Nakabanig sa kanyang kabao. Tagalog yung banig. Makasapin. Inilibing siya. Kinabukasan, nakita na lang nila na ang bangkay ay nakasandal na sa kanyang pandiyon. Tinanggal ang tira. Tubot-hubad. Mga kapatid, yan, the price of being greedy. But the love of God, kung mayroon tayo nito, yun ay magagamit natin pambiling ticket papuntang langit. Amen. Only love. May pira ka? May wala na yan. Hindi mo magamit yan kung tayo'y aalis na dito. Daming mga mayayaman, mga kapatid, na nung namatay na, wala na. Excuse me. As we have just read, love will last forever. Mayroon mo na ako ikwento. Siguro alam nyo na rin ito, pero ulitin ko na rin lang. Kwento ito na gusto kong basahin ng lahat para maintindihan natin, dahil minsan ang aking accent ay hindi maintindihan Tagalog. Bisaya lang nakakaintindi. Ang title ng ating message pala ngayon ay The Beauty of Love. Alam nyo, in the present world, huwag na natin basahin. Ganito ang nangyari. May isang Mrs. na matawag nating strange wife or battered wife siguro. Nagtitiis sa kanyang mister. Pero pag mister dito yung alilang kanilang Mrs. Ganito yun. Pumunta si Mrs. sa isang marriage counselor at humingi ng advice. Sabi niya, sir, o doktor, gusto kong i-divorce ang aking mister. Yun ang sabi niya. But, I do not want to get rid of him before but I want to get even with him before I divorce. Sabi niya, gusto ko siya masaktan. I want to hurt him so much upang ma-feel niya kung ano ang kanyang ginagawa. Sabi ng counselor, okay, may advice akong napakaganda para sa iyo. Mga misis, makinig tayo. Uwi ka sa bahay, sabi ng counselor, at ipakita mo sa iyong mister na mahal mo siya. Alagaan mo siya. Lutuan mo siya ng masarap na pagkain. Ipakita mo sa kanya na he is the only one at wala ng iba. For 2 months gagawin mo to. Pagkatapos, sa sandaling nakikita mo na napamahal na rin siya, napamahal ka na rin sa kanya, yan ang panahon, ihagis mo ng buba. I-divorce mo na. Yun ang sabi ng counselor, sabi ng asawa. Tama. Ngayon,
makatikim ka na yun. Mabigat ito. Ginawa niya. 2 months na pagdating ni Mr. Hi there, pinunasan niya. Pagdating ni Mr. Uy, nakaluto na ako ng paborito mong pagkain. Ang iyong mga damit nakaplan sana. Ang iyong kama, ready na. Lahat. Ang bahay, napakalinis. Ganyan ang mga misis pag nagmahal, di po ba? Malinis ang bahay. At wala nang sumisigaw sa kanya. Palagi nang whisper with love. Sweetheart, I love you. Palagi I love you. For 2 months. After 2 months, naghintay ang doktor na bumalik. Ay hindi siya bumalik sa doktor. Sabi ng doktor, tumawag ang doktor ngayon sa telepono. Ready ka na ba for the divorce? 2 months na. Sabi ng babae, divorce? Sabi niya, di ba? Hindi mangyayari ng pastor. Bakit? Sabi niya, because I discovered that I really love him. Nadiskubrihan ko na mahal ko pala siya. So hindi na ako makipag-divorce dahil mahal ko talaga ang mister ko. Mga kapatid, ito yung advice. You know what happened was, ang nangyari was, ang kanyang action ay nagiging makatotohanan. Her action changed her feelings and her motion resulted in emotion. Nakuha ba natin? Kung inis ka sa isang tao, ito yung kind of love na gusto natin pag-uusapan. Mahalin mo. Paano ba mahalin? Huwag mo murahin, ipag-pray mo. Amen? That's why ang ating text hango pa rin sa ating scripture. 3 verse lang ito. If I could speak all of the languages of earth and all angels but didn't love others, I would only be in huisigong or a clanging cymbal. Napakabigat, ano? Tapos, if I had the gift of prophecy and if I understood all the God's secret plans and possessed all knowledge, if I had faith that I could move mountains but didn't love others, I would be nothing. Mabigat din po ba? And if I give everything I have to the poor and even sacrifice my body, I could boast about it. But if I didn't love others, what happened? I would have gained nothing. Wala pala talaga. Wala pala talaga. At dito sa ating text na binasa ngayon, ito yung sulat ni Apostol Pablo doon sa mga immature Christians ng Corinto. Corinth. And let us take note that Corinth was overthrown by Romans in 149 BC. Taon 149 before Christ. Ang Corinto na to. And nearly 100 years later, the descendants of those who had been overthrown came back and rebuilt the city. Ang mga lahi o mga descendant, Tagalogin nun lang, hindi ko naman Tagalog yun. Then, nung marinig ni Paul ito, pumunta siya and he preached the good news to them. And many were converted but still had the culture of their descendants are still in their heart. Ang kultura ng kanilang mga noon kasi, alam niyo kung anong ginagawa ng mga ISIS dito. Kung anong ginawa nila ngayon, ginawa din nila ito noon. Di ba? Sino mga akala niyo, alam niyo na unang ISIS sa Biblia na nakikita niyo? Na nakikita ko si David. Sino nakikita kong pumugot ng ulo eh? Pero hindi sa ISIS. Yun yung ginawa ng mga But, dahil nga sa namana ng mga Corinthians ang ugali ng kanilang mga ninununo, gumawa si Pablo ng 2 sulat. 2 letters of giving them instructions as to how Christians ought to live and love people.
Kaya ito na ngayon ang pag-uusapan natin, ang love, God's way of loving people. Ito yung ating pag-uusapan ngayon. At sa letter ng Apostol Pablo, mayroon itong tatlong punto na ating pag-uusapan ngayon. Ang number 1, the value of true love. Ang kahalagahan ng tunay na pagmamahal. But let me remind you, I could say, you can forgive without loving, but you cannot love without forgiving. Hello? Sabihin mo, mahal mo ako, pero hindi mo ako pinatawad. Anong klaseng pagmamahal yun? Di ba ba? Pwede kang magpatawad, sige, pinatawad na kita, huwag lang magpakita sa akin dahil sunod, samain ka na. Di ba ba? You can forgive without loving. Sige lang, forgive. Kalimutan ko na yung utang mo. Ang laki pa naman ang interest noon, pati kapital na thank you. Kalimutan na yung pinatawad na kita, huwag lang magpakita. But, if you love someone, you cannot love without forgiving. Mahal mo siya, kaya kinalimutan mo lahat. Bakit mo mahal siya? Because I know that God loves me. Therefore, I have to love my brethren in return. Amen po ba mga kapatid? Amen. Hallelujah. The value of true love. In first verse, if I could speak all the languages of earth and of angels, but I did love others, I would only be a noisy gong or clanging cymbal. Alam natin yun, ano? Mayroong pumpiang dito, kung palagi mo na lang pinaghampas itong dalawa, walang tunog. Clanging cymbal. Walang musika na mangyayari. Tandaan natin, Corinthians were Greeks and they are proud of their great orators. Mayroon silang mga orador. Proud na proud sila. Ang kanilang mga orator ay sila Demosthenes, si Plato, si Socrates at si Aristotle. They are the well-known mga orador ito. Kung baga sa kuhan, kung may mga politiko na makakagamit ng mga tao na ito sa Pilipinas, napakagaling magsalita nito, nakakabuhay ng patay, sabi nila. Ganyan ang mga Corinthians yan. And Paul is saying here, though I had their tongues, though I had the power to sway vast crowds with my oratory skill, and if I did not love, anong mangyari? I am nothing. Mga kapatid, ikaw na siguro pinakamagaling. Ikaw na siguro pinaka-famous. Alam mo lahat, magaling kang mag-preach. Sabihin ko na. Kung walang pagmahal, baliwala yun. Bakit ba? Ano ba nangyari? Ang sabi ng Apostol Pablo, I am nothing. For Paul says, the greatest preacher in the world is nothing apart from love. It's all winner without love is just a noisy symbol. Mag-preach ka, wala kang pagmahal. Walang maniwala sa'yo. May isang preacher sa amin eh. Sabi niya, mahal na mahal daw niya ang kanyang pamilya. Iniwanan niya ang kanyang pamilya na walang almusal. Dahil gusto niya mag-preach pa. Paano ba yun? Pwede ba yun? Magkabatuhin ako ni Mrs. No? Mahirap yun. Kung wala kang pagmahal, if a person is as what Apostle Paul called an eloquent speaker and proclaims God's revelation with might, and he can expound knowledge and demonstrating faith in the Bible, but if he is doing this without love, mga kapatid, maniwala ba kayo? Kung magsalita ko na ganito pagkatapos walang pagmahal. Let me remind you, sa mga kakakilala ko, mahal na mahal ko kayo. Yung hindi ko kilala,
mahal ko na rin kayo. Amen? Amen. Because I love you with the love of the Lord. Amen. Hallelujah. Ang sabi pa ni Apostol ni Apostol Pablo na kung ating titingnan, kung ating analyze ang kanyang mga salita na the other side of a preacher without love, kahit gaano ka kamagaling, kung walang pag-ibig, hindi po pwedeng. Ngunit, gaano man kasimple ang inyong mensahe, let us listen to this. If it is with love, sinamahan ng anointing, mga kapatid, napakasarap pakinggan. Bakit? Because it is delivered with love. The God's kind of love. Ano bang sinabi ng Bible? The word, ang sabi ng Apostol Pablo, the word nothing which Paul used here means, anong sabi niya? Worthless, meaningless, and of no value. Yun yung sinabi ng Apostol Pablo, nothing. Yan yung mawala ni Apostol Pablo. Ito yung, let us think it this way. If you have a tiny amount of something, you can at least measure it. Amen ba? Sabihin ko, mayroon akong 2 KD dito eh. So, mayroon akong 2 KD. But, when Paul said you are nothing, that means you are useless. Faith. Makufaida. Bakit namatay? Makufaida. You are like a paralytic person, good as nothing, walang epekto. Yan, kung wala kang pagmahal. Malalaman naman natin, minsan sabihin mo sa anak mismo, alam mo ba na mahal kita? Magmahal ba yun? Palagay ko hindi. Mga kapatid, para sa akin, in my own opinion, it doesn't matter if you can quote the entire Bible. It doesn't matter. If you can quote the entire Bible, if you live like you haven't, hindi mo nabasa pa ito. May isa akong kasamahang engineer. Sabi niya, yung Bible, naikot ko na yan maraming beses. Natapos ko na yan maraming beses dahil nung nag-power plant engineer ako sa Saudi, wala ko ibang mabasa, Biblia lang. Sabi ko, mabuti na, matutuhan ko ba? Sabi niya, wala. Ano ba nakukuha ka doon? Gira lang naman yun. Mga kapatid. Kahit nabuo na natin ang Biblia pagbasa kung wala tayong pag-ibig, wala rin. Kaya, let me tell you something. Love is necessary to survival, especially among Christians. Sa mga Kristiyanos, kailangan talaga natin magmahalan, mga kapatid. Amen po ba? Napakatahimik. Kasi yun ang problema dito sa lugar na ito. Pag nakasandal ka na, sarap matulog. Sarap pumikit. Pero, iwasan nyo yun. Kasi may isang pastor nagsabi na, pag ang isang Kristiyano ay natutulog habang nag-preach ang pastor, delikado yun. Nagpa-practice yun. At huwag yung mag-practice. Hindi na kailangan mag-practicean yun. Wake up! Amen. Love is necessary to survival, especially among Christians. It is as essential for a person to have love as to have fresh air and food to sustain him. Sa Kristiyano, hindi ka talaga pwede magiging Kristiyano kung wala kang pag-ibig. Kagaya ito sa pagkain at yung mga masustansyang pagkain at fresh air na kailangan ng tao upang siya mabubuhay, ganun din ang Kristiyano na mabubuhay lang siya, magkapagpatuloy lang siya sa kanyang pagiging Kristiyano kung siya ay namumuhay sa pamamagitan ng pagmamahal na sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Amen.
Kuha po ba natin? Amen. Oh, I love you with the love of the Lord. Yun ang sinasabi ng kanta. I love you with the love of the Lord. No? Mayroong isang matanda na kinumbida ng kanyang kapitbahay. Kinumbida siya for a dinner. Bago yan. Bago sila kumain, sabi ng kanyang host, alisin ko muna itong jacket ko ha, at mainit. Inalis niya. Nakikita ng bisita na may nakahang na malaking necklace sa kanyang liig. At sa necklace na yon, may nakahang pa rin na malaking pendant. At sa pendant na yon, may nakaukit na L-O-V-E, love. Hinawakan ito ng matanda. Mabait ito matanda na ito. Ang ganda. Matagal niya tinitigan. Pagkatapos sabi niya, wala ka bang ibang pendant na ang nagkatatak ay like, hindi love. Dahil para sa matanda, napakahirap magkakaroon ng love. Napakahirap magkakaroon ng love. Nang sabi niya ay, only God can give us love. Ang Panginoon lang ang makapagbigay sa atin ng pag-ibig na kagaya ng pag-ibig niya. Dahil hanggang wala kang Diyos, hanggang walang Panginoong Hesus sa iyong puso, mga kapatid, it is very hard to love. Amen po ba? Noong wala pa kayong Diyos, makapagpasensya ba kayo? Noong wala pa kayong Diyos, napakagaan ang aking kamay. Pero ngayon, mga kapatid, present ang God, hindi nakikilos. Bakit? Ginawang paralitik ito sa Panginoon sa mga masasamang gawa. Dahil sa Diyos. Napakahirap matutong magmahal hanggang wala kang Diyos. But, if God, the Holy Spirit, resides deep within your heart, napakadaling magmahal. Hello? Amen. The question is, sino bang naghari sa mga puso natin ngayon? Is it the Holy Spirit? Or huwag sana yung ibang spirit? Holy Spirit lang yun ba? Praise God, may isa. Holy Spirit lang, di ba? May dalawa. Makinig naman kayo. Sige, matulog kayo. Sabi ko na sa inyo kanina. Now, the test of true love. Bakit nakarating na tayo dyan? Love is patient and kind. Love is not jealous or boastful or proud or rude. At titingnan natin ngayon, what are the traits of a true love? Traits or characteristics or ugali ng tunay na pag-ibig. Ibig sabihin kung mayroong true, mayroong false, di po ba? Di ba? Ito yung favorite subject ko noon eh. True or false. Kung mayroong true, mayroong false. Kung mayroong true love, mayroong ding false love. Amen po ba? Hindi po pwedeng ipaghalom ito trolls. Hindi po pwede. So, traits of a true love. Ano ba makikita natin dyan? Ang first one, love suffers long. Love suffers long. Long suffering. Ang masabi ko rito, love is never true love unless it is expressed in action. Love requires more than idle talk. Hindi pwedeng palagi mo na lang, I love you, I love you.
Maalala ko may isang nanligaw na gusto na sana sagutin ni Inday. Dahil nakikita niya mahal na mahal siya. Ay, talagang mahal na mahal kita. Pero walang ginawa, puro lang salita. Hanggang sa napuno na si Inday. Sabi ni Inday, puro ka lang salita dyan, mahal na mahal, wala ka namang ginawa, umalis ka dyan. Kailangan pagsabihin mo, mahal kita, may kasamang haplos. Sa Kristiyano, kung sabihin mo, mahal kita kapatid, may kasamang aksyon. Hello? Ayun, nakatatlo ako. Sana mamaya maging apat ito. Sana may aksyon, amen? Kailangan, pag nagsalita ka, baka sabihin ng mga Ilonggo, may mga Ilonggo ba dito? Ang sabi ng mga Ilonggo, damo hambal, way ginsing ubra. Hindi pa pwede yun. Alam ni Brad Al yun. Puro ka lang hambal, way ubra. Hindi pa pwede yun. Kailangan, love requires more than idle talk. Ano bang sinabi ng Bible? Ano bang sabi ng Bible? James chapter 2 verse 15 to 16, ang sabi niya, if a brother or sister be naked and destitute of daily food, and one of you say unto them, depart in peace, be ye warmed and filled, notwithstanding ye give them not those things which are needful to the body, what does it profit? Kung puro ka lang salita, wala ka namang nagagawa. Kung halimbawa may nakikita ka isang kapatiran na nahold up dyan sa kanto, hinubaran, na wala na hubot-hubad na siya, nakikita mo at Brad, ano nangyari? Brother, na-hold up ako. Tulungan mo. O sige, Brad, tulungan kita, ipag-pray kita, bye-bye. Pwede ba yun? Hindi po pwede yun. Kailangan gagawa ka ng paraan para madamitan yung kapatid mo. Ganun ang klase ng pag-ibig na kailangan ng Diyos. What does it profit? Wala nga. Walang mangyari ang salita. Kailangan mayroon tayong gawa. Na kung mayroon tayong kapatid, na naghihirap ngayon, dito tayo sa life applications. Mayroon tayong kapatid na nangangailangan ng 1,000 KD ngayon. Mayroon ka naman 2,000 sa iyong bulsa. Let us talk big dahil mayaman tayo. Mayroon ka naman 2,000 sa iyong bulsa. Sa sandaling, manghiram sa iyo. Bigyan mo. Pagkatapos, huwag mo na sigilin. Amen? Ganyan si Pastor Ray pag may nautang sa kanya. Hindi may interest. Mga kapatid, ewan ko kung Pastor, ano ba? Sabi mo, marami kang oras dito. Sabi ko sa iyo. May kapitbahay kami ang mga kapatid. Yung 5'6". Buhay pa siya ngayon. Pero ang nangyari, napakahiman niya. Tennis player, palagi ko nakikita na sa bahay pa ganun-ganun. Nangyari na inatake ng high blood, na down. Tapos na na-down na siya ang kanyang legs na napaka-straight. Hindi katulad sa aking sakam. Nagiging ganun na ang kanyang legs. Hindi na nakatayo. Few months ago, nabulag pa. Lumpo at bulag. Aywan ko kung coincident lang yan. Sabi lang iba, dahil lang 5'6" kasi yun. Minsan, nakapaniwala, pero wala naman sa Bible yun eh. Huwag tayong basta-basta magkomentaryo doon. Okay? What does it profit? Wala nga. Wala kang makukuha. Wala kang may pakita kung puro ka lang salita. Kaya, kailangan may magagawa tayo. Eh, dito tayo sa love is patient. Pasensya. Sa sandaling may nagagalit siyo, pasensya. Love is patient. What is patient? Enduring, persevering, and tolerant. Kaya ito po'y nakasunod sa kulong ng love. Christian patience is an attitude of self-restraint from the rage that enables one to refrain from hasty retaliation. Ang Kristiyano, mapagtimpi, long suffering. Nag-suffer ka dito. Kung Kristiyano ka, long suffering. You will suffer long. Hindi ka basta-basta napupuno agad. Hindi basta-basta lumilipad ang iyong kumao dahil alam mo na kayang-kaya mo siya. Dahil kay Kristiyanos ka na, may pag-ibig ka na. Not hasty.
At patience is one of the fruit of the Spirit. Mga kapatid, nung minsan na ako hindi pa nakapagpasensya, sabi ko, Lord, talagang born again ako. Mind you, patience is one of the fruit of the Spirit, and enduring unfair treatment with patience is a characteristic and traits of a person who has truly been born again or born new. Hello? Narinig niyo ba ako? Yes. Nakakakaba kayo. Alam mo, kinakabahan ko ako sa inyo. Sabi ng aming instructor minsan, yung mga hindi tumutunog na audience, either nakaintindihan o naiinis na sa'yo. Kung nainis na kayo, taas lang kamay ha. Sabihin ko kay pastor, ibababa na ako. Enduring unfair treatment and patience is a characteristic and traits of a person who has truly been born again or born anew. Totoo ba yun, mga kapatid? Patient. In 1 Peter 2:20, when you do good and suffer, if you take it patiently, this is commendable to God. Amen po ba? Kung gumawa ka ng mabuti at may mga pagtitiis, tama yung Tagalog ko, yun ay kinalulugdan ng Diyos. Kalulugdan ka ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Binsan ko na lang ito at medyo na inaantok na yung iba. Love is kind. Ano ba yung tingnan natin na are you a good listener? Amen. 3, 4, 5, 6. A good listener. Most of us are probably are not. Maniwala ba kayo? 5 lang kasi nakinig sa akin eh. Most of us are probably are not. Nagbibiro lang ako. Hallelujah. We pass each other and say, how are you? Minsan, passive ba? Oy, kumusta na? Okay lang. Minsan, nagbibiro ako sa mga kaibigan ko na rin. Sabihin ko, tatanong ka dyan, how are you? Eh kung sabihin kayo ko sa'yo, I'm not fine, may magagawa ka? Ano kaya kung ganyan ang sagot? But as humans or as Filipinos sa ating kultura, minsan sabihin mo, I'm fine. Kahit wala na, I'm fine. I'm fine pa rin. Kahit bugbog na, I'm fine pa rin. Hallelujah. May isang tao na sinabihan niya isang babae, hey ma'am, how are you? Sabi ng babae, if I will tell you I'm not good, can you do something? Sorry, tumakbo na. As Christians, how are you is just a simple word. But being a Christian, if God is in our heart, how are you words should come from our heart. Meant to say, sa sandaling sabihin ko siya, kumusta na? Sa sandaling sabihin mo, Brother Mar, wala akong pagkain. O sige ito, 100 fils, bumili ka ng kubos para makakain ka. Amen. Amen? At least may 100 fils. Kailangan gusto ko palabasin na sa iyong paghawaryo, handa ka tumugon kung ano man ang kanyang pangangailangan. Amen? How are you? Fine. Hallelujah. Ano you expect na automatic answer? I'm fine. Ganyan talaga palagi. Automatic yun sa mga tao, I'm fine. Pero nakasimangot. Hindi dapat. Hindi dapat yung fine. May isang Unos. naku, limited na. Love and waste not. Ito yung gusto kong pag-usapan din natin. Pakinggan natin mabuti. Gising. Song of Solomon, anong sabi? Jealousy is as cruel as the grave. Bakit sinabi ni Haring Solomon na cruel as a grave? Ano ba itong grave? Ang libingan, kasi mga kapatid, ay never na nabubusog. Amen ba? Ang libingan, pag nailibing na doon ng tao after 5 years, palitan na naman ang iba. Hindi tumatanggi ang libingan. As cruel as a grave. Ibig sabihin, ang pagsisilo sa isang jealousy,
can destroy the warmth of the home and is an enemy of the real love. Sino ba siloso dito? Taas ang kamay, dalawa na tayo. Betul. Mayroon pala. Wala. Betul. Sino ba? Jealousy can destroy the warmth of the home and is an enemy of real love. Sa sandaling siloso ang iyong misis, pagdating mo sa bahay na kasimango dahil nagdududa, sino kayang kasama ni mister sa kanyang pamamasyal kanina? Salubungin ka kagad, amuyin ka kagad. Iba yung amoy ng perfume mo ngayon, iba yung kanina. Kanino yan? Pagkatapos nagkataon pa na may lipstick dito. Patay ka, bata ka. Ngunit kahit wala kang ginagawa, mga kapatid, mga mister, naranasan nyo ba na sa sandaling uwi ka sa bahay at salubungin ka ni misis na nakasimangon at inaamoy-amoy ka, chinichik, pati bulsa mo, pati pitaka mo, pagkatapos pati cellphone mo, tinitingnan kung sino nag-text, natutuwa ka ba? Hindi. Jealousy can destroy the warmth of a home and is enemy of real love. Imbis na doon na sana ang pagmamahalan na sira mo, misis, dahil sinalubong mo si mister ng simangot at pagsisilos. Kaya huwag niyong gawin yun. Please naman. Amen? Mga mister, payag ba kayo? At least may isang nag-ihin. Hallelujah. And mind you, jealousy is one of the most effective tools of Satan. Kung nakikita ng demonyo na napakaganda ng inyong pagsasama, Mr. and Mrs., kukuha talaga yan. Gagawa talaga ang demonyo. He's just like a roaring lion, seeking whom he may devour. Ganyan ang demonyo. But if you have Christ, there is no worry about that roaring lion because as Christians, we have the Lion of Judah, the King of Kings and the Lord of Lords. Amen. Amen. Mayroon yan sa puso ng bawat Kristiyano. The Lion of Judah na kahit gaano man ka pangyarihan yung anak ng tatay na yung roaring lion, kayang-kaya yan ng Lion of Judah. Hallelujah. A true love knows nothing of selfishness and jealousy. Mahal mo ba, mister mo? Pabayaan mo siya. Si Mrs. No, napakasilosa. Pero, ngayon, sabi niya, bahala, ikaw ang managot sa Diyos. Gagawa ka sa likod niya, huwag kang mag-alala. Ako'y matagal ng patay. Matagal ang Mariano noon na mahilig. Ngayon, wala na. Minsan nakahiligan, pero wala pa rin. As Christians, dapat mayroon tayong mutual respect sa isa't isa. Mutual trust sa isa't isa. By then, you can show to your neighbors na tayo ay mga Kristiyano. Sabihin mo Kristiyano kapag katapos, galing kayong church, nag-away kayo dahil nakatabi ni Mister na pagagandang misis kanina, bakit mo tinabihan? Hindi maganda yun. Amen? Hallelujah. It always puts the welfare of another above the welfare of self. Kailangan masisipin mo yung iba kaysa sa'yo. Bago ka sila muna. Amen? Amen. Hallelujah. Love bears all things. Paano ba yung mag-bear all things? Ano ba sinabi sa isang awit ng Tagalog? Sabi niya, dahil mahal kita, handa ako magparaya kahit katumbas nito'y kamatayan. Ganyan ba tayo? Hindi lang kasi yung kamatayan. Handa akong mamatay sa iyo. Sabi ng isang Bisaya na naliligaw, dahil mahal na mahal kita. Kahit na 10,000 leon, daanan ko yan. May mga tigre, may mga taong sasama. Wala akong problema. Hindi ako natatakot. Marating lang kita. Naniwala si Inday. Sabi ko, sige, balik ka bukas. Sabi niya, pag walang ulan, babalik ako. Yan yung pag-ibig Bisaya. Iwasan yung Bisaya. Sinong Bisaya dito? Bisaya ako, ha? Love covers multitude of sins. Multitude, what is multitude? Minimum 5,000 siguro ito multitude. Ibig sabihin, nagkamali nga o pinagkamali nga eh. Nagkamali lang yun. May posible pa matanggal yun. Nagkamali lang. Madali mong patawarin. Bakit?
You will cover with the coat of love the mistakes of the man whom you love. Kuha ba natin? Takpan mo ng kuting ng pagmamahal ang mga pagkakamali ng iyong mahal. Tama ba? Covers multitude of sin. Alam ko na hindi naman siya araw-araw nagkamali. Dahil kung ang ating Panginoon, sabihin ko sa inyo, kung nire-record ni Lord ang mali natin bawat isa sa atin, walang magiging karapat-dapat pumasok dito. Bakit? Puro tayo makasalanan. Hallelujah. The permanency of love, dito na tayo. Permanency is true love. True love is Paul makes an amending statement when he says, love never fails. Yun bang sa sandaling lapitan ka, una sa lahat ng iyong anak, naalala ko nung maliit pang aking mga bata, mayroon kong isang anak na makulit, hindi ko lang magitin ang kanyang pangalan at baka sisikat, kilala niyo siya. Lapit yan sa akin, sabi niya, punta tayo sa city mo. Sabi ko, bakit? Sabi niya, may promotion ng ninja pa, ang ganda. Noong panahon yun, ninja yung motorsiklo. Sabi ko, anak, sabi niya, tayo na pa. Kung naman hindi ka tanggi. Minsan, ganyan din ang mga anak ng Diyos eh. Ngunit, love never fails. Dahil mahal ko ang aking anak, ibinili ko. Pero pagdating ko sa bayan, naway ako ni Beses. Patay mo ba yung anak mo? Pero praise God, wala na yan. Love never fails. Therefore, on the area of life, Christian life, true love is bound to it. It is certain to succeed. Kung totoo ang pagmamahal mo, talagang mapagtagumpay ka. Ito'y magdala sa iyo ng success kung ikaw ay nagmahal. Kailangan ang pagmamahal natin ay sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Hallelujah. And those who practice love will never be defeated no matter how poorly they appear to be playing their part on the area of life. Minsan, there will come a day in our life when everything that we possess will fall away. Ang lahat ay bigla na lang mawala. Nakikita ko sa balita, kahapon ba yun, nung kailan may nasunog sa Manila, umiiyak yung isang matanda dahil ang sabi niya, wala talaga akong nadala. May magpayaray ganyan. But, true love will live forever. True love, ang tunay na pagmamahal ay magpatuloy ito hanggang wakas. Mga kapatid, gusto kong basahin natin itong lahat. Love is like a bridge that goes. The bond that keep us learning and growing together. Nakita ba natin? Ulitin ko nga. Ano bang ginawa ko kanina? Tingnan natin mabuti. I-concentrate natin, okay? Love is like a bridge that connects our hearts when we are apart. The rainbow that colors our world when we are together. The bond that keeps us learning and growing together in the Lord. That's the beauty of a true love. Amen? Amen. To God be the glory. Tapos na. Let us pray. Salve bawa daw na rin. Panginoon, salamat po uli o Diyos. Ama naway na pahayag ng iyong lingkod ang patungkol sa pag-ibig na nagmumula sa iyo. Lord, wala po akong ibang motibo kundi patuloy kami magmahalan, Father God. Kahit minsan malayo o malapit man, Lord, hindi nagbabago ang pag-ibig ng bawat isa. Wala po akong ibang motibo, Father God, kundi ang maitaas lang ang banal na pangalan mo. Kaya Lord, sa araw na ito, be with us. Let your words remain to each and everyone's heart, Father God, upang ito'y may pamuhay namin at makitaan kami sa buong sanlibutan
na kami nga ay mga follower mo, mga Christian, dahil mahal namin ang isa't isa. Ama, salamat po Diyos. Siya po kami nagpupuri at nagpasalamat. In Jesus' name. Amen. Amen. Salamat po.